Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Tayo po ngayon ay nasa 24 participants. Marami pang absent. 24 pa lang tayo. Anyway, excited po ako dahil napakaganda po ng ating pag-aaralan. Take notes po kayo. At lagi sa salita ng Diyos. We're talking about what happened when the brooks dry up. Ano kaya ang mangyari kapag yung pinagkukunan natin ay matuyo na, wala na. Buksan natin sa 1 Kings. 1 Kings chapter 17 verse 1 to 4. Yan. Pag sinabi mong brook, ito yung maliit na bukal. No? Maliit na bukal po ito. Kung saan makikita natin yung tubig na lumalabas po doon. Sabi po ng salita ng Diyos, 1 Kings chapter 17. Nandiyan na ba tayo? Okay, pag nandiyan na, mag-ano na lang, kumindot na lang ng ng kamay, no? Mataas. Okay. Basahin ko po sa inyo. 1 to 7. Now Elijah, who was from Tisbe in Gilead, told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel lives, the God observed, ano ba ito? There will be no dew or rain during the next few years until I give the word. Sabi ni Elijah, next few years, so malalaman nyo, kailang years itong magkaroon ng walang ulan. Then the Lord said to Elijah, go to the east and hide by Kerith Brook, near where it enters the Jordan River. Drink from the brook and eat what the raven brings you, for I have commanded them to bring you food. So Elijah did as the Lord told them, and camped beside Kerith Brook, east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat each morning. Punta sa isang lugar sapagkat magkakaroon ng tagtuyo. Alam mo yung tagtuyo na ito, si Elijah rin ang nagsabi sa bibig niya. Siya yung nagbigkas ng tagtuyo. Sabi niya dito, there will be no dew, walang hamog, or rain during the next year until I give the word. Until I give the word. Hanggat hindi ko sinasabi. So, yung word ng lingkod ng Diyos, napakahalaga. Now, what happened when this brook dried up, natuyo? Makikita niyo po, mga kapatid, yung sustaining grace ng Panginoon, kung saan si Elijah ay pinapatago nung nagbigkas si Elijah na magkaroon ng tagtuyo for how many years, automatically sinabihan siya ng Diyos na magtago ka na, pumunta ka sa isang lugar na kung saan doon kita pakakainin at paiinumin. Yung word na yun. Kaya minsan, di ba, mag sinabi mong ganito, tapos ang Lord talaga ang nagko-confirm. Kaya madalas mas maganda yung positive words tayo lagi. Amin po ba? Positive words tayo, huwag tayong laging negatibo kasi wala namang ibubungang maganda kapag negatibo po talaga. Ngayon, nung pumunta po si Elijah doon, araw-araw siyang pinapakain. Sarap naman, may pagkain araw-araw. Hindi DSWD ang nagdadala. Hindi kung sino-sino man ang nagdadala, kundi yung tubig, nandun na. Given na yung tubig kasi merong maliit na bukal na araw-araw lumalabas yung tubig. Pero yung pagkain niya ay dala ng uwak, raven. Uwak, isang uri ng ibon na marumi. Bakit po marumi? Kasi ang uwak, ang kinakain nito, ito yung mga, at alam mo, siya yung scavenger. Kung sa tao pa, hambing mo, ito yung mga nangunguha ng pagpag. Praise God. Yan namamagpag. No? Kapag may makita siya, papagpagin. Yun ang katumbas ng uri ng uwak sa tao. Kung saan yun, ito ang inutusan ng Diyos na magpakain sa kanya. Kung kayo tanungin, parang
Lord, ikaw ba uwak to basaan kaya kinuha itong karne na ito? Karne ho, hindi sardinas ang ano ha. Excuse me. Karne po ang dala. Hindi mo alam kung anong klaseng karne yun. Ano mang klaseng hayop na makikita niya sa daan siguro or makita niyang yung pwede niyang kinabangan. Tinutukan niya yun, tapos dadalhin niya kay Elijah. Tapos, meron pang pares yung karne, tinapay. Wow, grabe, praise God. Ibang klaseng tinapay wheat bread. Hindi ka naman mamili kung anong tinapay, basta karne at tinapay. Sabi dito, verse 6, the raven brought him bread and meat each morning and evening. 2 beses siya dinadalhan ng pagkain. Dalawang beses, umaga at saka gabi. Tapos may tubig siya. So, busog siya. Alam mo po ba na naging komportable si Elijah? Isipin mo po, pagkagising sa umaga, may pagkain na, pahinga, hapon, may pagkain, tulog. At itong brook na ito, naging comfort zone ito ni Elijah. Yung paghatid ng pagkain ng uwak, nagiging comfort zone din ni Elijah. Kasi hindi na nga siya tuwing umaga, alam na niya, may magrarasyon sa kanya. Hindi na niya tinatanong kung saan kinukuha yun. Ang importante, may rasyon. Hindi ko alam kung anong klaseng luto. Basta, nagsusurvive siya. At alam niyo po ba, kung gaano katagal na nanirahan si Elijah doon sa brook na yon? Mahigit 1 taon. Hello? 1 taon. Maumay, no? Kung sa pagkain, ilang buwan lang tayo lockdown, sardinas sa umaga, sardinas sa gabi. Ito, 1 taon, kapatid. More than a year. At nung nakita ng Diyos, bakit kaya, ito, magkaroon ka ng idea bakit kaya pinadala ng Diyos si Elijah doon sa lugar, pagkatapos, hindi naman pala ito sufficient sa tao na magkaroon ng tagtuyo. Kasi hindi natapos ang tagtuyo Actually, 3.5 years ang nagiging tagtuyo. 1 year lang, wala nang supply ng tubig. Kung i-imagine mo po, kapatid, kung ikaw, ang isip mo simple lang, magugulat ka, si Elijah ay sinugo ng Panginoon sa isang lugar na akala mo provided lahat, pero limited lang. Bakit kaya? What happened? Why God? Bakit hinayaan ng Diyos na yung bukal na yon ay matuyo, dried up? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi pag nakita ng Diyos na komportable na isang tao, yun na nagiging problema natin ngayon. Pag naging komportable, nakita ng Diyos na si Elijah komportable na, alisin ko nga ito. Nung inalis na ng Panginoon, yung bukal na yan, meron siyang panibagong misyon kay Elijah. Alam niyo kung saan? Doon po sa babaeng balo. Yung babaeng balo, sinabihan ng Panginoon si Elijah na, Elijah, doon ka tumira sa Serapit widow. Doon ka titira hanggat sa matapos itong tagtuyo. Isipin mo kapatid, yung inutusan niya na tao patitirahin sa taong mahirap, hindi sa mayaman. Kung kayo, ang tatanungin ko, walang kung susunod kayo kasi Lord, bakit yung papupuntahin mo sa akin mas mahirap pa sa tingnan niyo po gaano kahirap ito. After verse 7, after a while the brook dried up, for there was no rainfall anywhere in the land. Wala talagang ulan kahit saan. Verse 8, 1 Kings 17:8, then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow. May sinabihan na akong babaeng balo sa'yo to feed you, para papakain ka. So, he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, nakita niya kagad ang babaeng balong ito, verse 10, and he asked her, tinanong niya,
would you please bring me a little water in a cup? Verse 11, as he was going to get it, he called her. Bring me a bite of bread, sabi ni Elijah. Oh, samahan mo na rin ng tinapay. Una, tubig muna para hindi halata. Meron ka bang tubig dyan, kapatid? Meron po, wait lang. Habang kinukuha niya yung tubig, sabi ni Elijah, samahan mo na rin ng tinapay, baka meron ka pang natira. Ang sabi ng babae sa kanya, verse 12, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar, and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Sabi niya, wala na akong tinapay na maibigay sa'yo. Ang natitira sa akin, kapiranggot na harina at langis. Ito nga, naabutan mo ako nanguha ng kahoy. Ang sa ganon, pagkatapos namin lutuin ito, kakainin, okay na kami mamatay. Ay, say ko yung ganon. Sabi ni Elijah, don't be afraid, huwag kang matakot. Go ahead, sige lang. Gawin mo lang yung dapat mong gawin, lutuin mo yan, masarapan mo, pagkatapos, ibigay mo sa akin. Akala siguro, sasaluhan nila, si Elijah ang unang kumain. Sabi ni Elijah, huwag kang maglala. Hanggat hindi matapos ang tagtuyo na ito, hindi mauubos yung laman ng yung sisidlan na langis at saka yung harina. At nangyari nga for 3 years. Bakit? Kasi nasaksihan niya yung anak ng babae, nagkasakit, namatay, tapos binuhay. So, makita mo po kapatid, na ang Diyos, mayroon pong purpose kung bakit inalaw yung gano'n. Yung mga bagay na pinagkatiwalaan natin, madalas inaalis sa atin. Unang-una, to get out of our comfort zone. Ito ang nangyari sa atin ngayon. Maraming tao sa panahon ngayon ay komportable talaga sa buhay. Komportable kasi sumasahod, malaki ang sahod niya, may bonus pa. So, wala pong iniisip na pangamba. Pero mapansin mo, sa isang iglap, bigla tayong na lockdown na parang, alam mo, parang kamatayan. Na bigla na lang, tayo umalis o parang pagbabalik na biglaan talaga. Kaya lahat ay na siya. So, makikita mo, isa sa mga aral na una natin matutuhan. God wants to get out of our comfort zone. We must move out of our comfort zone. Kasi yung new normal ngayon, hindi na maibabalik yung dating normal na ginagawa natin dati. Yung dati, kaya mong magpasyal kahit anong oras. Dati, kaya mong kumain, gumastos, ng pera, kasi alam mo na pag nagtrabaho ka, may sahod ka na naman. Yun ang normal dati. Pero yung new normal ngayon, iba na. Magiging wise ka na ngayon. Mag-ipon-ipon ka na. Pati sa mga bagay na gusto mong bilhin, hindi na masyadong halaga, ay talagang iniisip mo na. That's the new normal. Pati nga pakikipag-fellowship, new normal eh. Ang extension ng quarantine dito hanggang May 16, na nagkaroon ako ng malungkot na damdamin nung nakita ko yung balita dahil ang mga mall bubuksan, ang mga transportation bubuksan, ang mga ibang trabaho bubuksan. Pero yung gawain, sarado pa rin, hindi pwedeng mag-gather. Sabi ko, paano natin makakatiyak na ang mall, wala lang virus doon? Kung bubuksan mo, come and go yung mga tao. Yung trabaho, bubuksan. Pero yung church, sabi ko, ito yung dikta ng mundo sa atin ngayon. Inilalayo tayo sa ating fellowship, sa ating Panginoon, yung ating damdam puso, binibigyan tayo ng mabigat na responsibilidad para tayo ay magtrabaho na lang magtrabaho. Pero ang faith natin, hindi na gaanong natutukan. Bakit? Okay na lang yung online. Iba nga kasi okay lang naman tayo nag-online. Pero ang problema sa online, may mga tao na online na nga, hindi pa rin nag-online. Ito na nga na yung feeding time natin. Hindi pa rin sumusubay. Paano na? Sabi ko nga, nung time na wala tayong quarantine, bahira lang din magsimba. Yung may quarantine, mas lalo siguro naman po. Kasi pinag-usapan natin yung year coming of the Lord Jesus Christ. Iko-connecta ko po sa inyo ngayong gabi. Kaya stay put lang kayo. Yung year coming of the Lord Jesus Christ, anong connection nito sa 3.5 years na famine na kung saan si Elijah ay sinakluluhan ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon. Unang-una, gusto talaga
alisin ng Diyos yung comfort zone natin. Yung masyado na tayo kasi komportable sa buhay. Upang hindi na tayo mag-iisip ng mga bagay na yung para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. So, yun ang pinaka-purpose dito. Ngayon, kapag inalis tayo sa ganong sitwasyon, wala na tayong iba talagang aasahan ngayon. Kundi ang Panginoon talaga. Kaya nung natuyo yung bukal, sinabihan ng Panginoon si Elijah, pumunta ka doon sa babaeng balo, sa Sarepet, doon. Inutusan ko babaeng yun na ipoprovide lahat ng pangangailangan mo. Itong babaeng balo, mahirap ito eh. Mabuti nga tayo, may 3 saingan pa. Ito, isang saingan na lang. Narinig niyo po ba ako? Isang saingan na lang ito. Tapos sabi ng Panginoon, siya magpo-provide sa'yo hanggat hindi matapos yung ano nito, yung tawag dito, yung salot na ito, yung tagtuyo. Tatanungin ko yun. Palagay ko kung nakita mo ito, gano'n ang sasabihin sa'yo. Baka, sister, salamat ha. Hindi na ako tutuloy sa ibang bahay na lang ako. Kasi, sipin mo yung magpo-provide sa aking pangangailangan, isang kainan na lang. Kung sa mata mo, parang imposible. Pero nung sinabi ng Diyos, siguro nung sinabi ni Elijah, Lord, ano ba ito? Kaya humingi mo na siya ng tubig, hindi mo na humingi siya ng pagkain eh. Pero nakita mo, nung si Elijah ay sumunod, yung babae ay sumunod, nung sinabi ni Elijah na ito lang gawin mo, nung sila'y may tiwala, nangyari, provided sila for 3.5 years na pagkain. Hindi sila nagutuman, walang ibang nagsusupply sa kanila, hindi na uwak, kundi ang Diyos na mismo ang naghihimala sa kanilang buhay. Amen po ba? Baka pagbukas mo ng iyong bigasan, wala na. Huwag kang mag-antay sa labas na may DSWD na dadaan. Ano kaya, patungan mo ng kamay yung bigasan mo. Lord, kung paano ka naghimala sa buhay ni Elijah doon sa panahon na yon, sa ngayon, Lord, maghimala ka rin. Yung, amen po ba? Ang Diyos natin, hindi naman nagbabago eh. Tayo lang naman ang nagbabago ng ugali, pero ang Diyos, never. Diba? Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo ang nagbabago, pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Amen po ba tayo? Amen. Amen. Ngayon, kung sa personal na karanasan, kung ikaw yung Elijah sa panahon ngayon, mag-question ako sa Diyos. Baka magdududa ako, baka mag-text ako kay sister o sino kaya maraming pagkain, doon na lang ako magpapakupkuk hanggat matapos yung quarantine measure. Pero tandaan mo kapatid, yung masunurin talaga ay ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat. Nung sumunod si Elijah, at sumunod yung babae, niluto niya yung kanyang huling lutuan. Pagkatapos, bigla pong mag-upgrade na naman ako. Malapit na mawawala ito. Pagkatapos po, ay bigla pong pinagpala sila ng Panginoon. Ngayon, anong meron sa 3.5 years? Bago yon, when God remove you from your comfort zone. Ano mo yung comfort zone ninyo? Ano man yun? Meron nagpapadala siya ng pera, may maganda kang trabaho, may naipon ka. Ano man yung comfort zone mo, kapatid? Listen, pag inilis na yun, pag wala na yung mga bagay na yun, unang-una, just obey the Lord. Obey. Wala ka talaga. Kung ano sinasabi ng Panginoon. Lord, paano ko sasabihin? Paano ako obey kay Lord? Wala naman ko narinig na salita ng Lord. Unang-una, makinig ka sa kanyang sermon. Kung merong sinasabi ang lingkod ng Diyos, sundin mo yun. Pangalawa, trust. Yung trust kasi, ito yung parang isang sugal na kahit itong taong ito, mukha naman pero dahil sinabi ng Diyos to sa kanya, di susundin ko to. Yun ang word na trust, pagtitiwala. Na kung saan hindi mo man nakikita, isusugal mo yun. Ang results, it will bring revival to your soul. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nangyari, survival. Narinig niyo po ba ako? Survival, bakit? Basta maraming pagkain. Hindi na revival. Inuuna yung sikmura, kaya survival mabuti ka pa, maraming pagkain. Pero ang salita ng Diyos sa pamamayan, kaya walang revival. Sa panahon ngayon, dapat, sa ating mga Kristiyano, dapat
Hindi survival ang labanan, kundi revival. Revival kasi ang Diyos naman natin ang nagpahintulot dito kung bakit tayo dumaan sa ganito. Now, how many years ang famine? Tulad na sinabi ko, ito po ay 3 years mahigit. Bakit po? 3 years and a half. Bakit po? Sa 1 Kings chapter 18, sabi ng Panginoon kay Elijah. Later on, verse 1, 1 Kings 18 verse 1, later on, in the third year of drought, pangatlong taon ng the Lord said to Elijah, go and present yourself to King Ahab. Tell him that I will soon rain. I will soon. Nung pagpunta ni Elijah, sinabi, malapit ng uulan, huwag kang mag-alala. Pero hindi ka agad uulan. 3 years, sinabihan na. Naghintay pa na another 6 months. So 3.5 years, saka pa umulan. Nagkaroon pa ng gyera, nagkaroon pa ng labanan ang mga propeta, ang mga bulang propeta, at pinakita na nanalo si Elijah. At doon po, si Ahab, di ba, naalala mo, ay hinabol sila ng ulan dahil nga nung sinabi ni Elijah, umulan na, takbo na tayo. So 3.5 years po yun. In short, 3.5 years po yun. Ano ang koneksyon nito sa 3.5 years na ito sa buhay natin ngayon at sa salita po ng Panginoon? Okay. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo, the 3.5 years of no rain in the days of Elijah is a type of a figure representing the present age of the church. Okay? It is the present age of the church or a portion of it. It is represented by a symbolic 3 years and a half. And the times and a half of Daniel chapter 7 verse 25. Mababasa po natin. Tingnan natin sa Daniel chapter 7 verse 25. Magugulat po kayo. Alam nyo, ma-amaze po kayo bakit kaya ganito to. Huwag kayong mawala at huwag rin ako, pag nawala po ako, mag-online uli ako kasi mayroong time limit po itong Daniel chapter 7 verse 25. Praise God. Ito po Ang sabi po dito sa verse 25, He will defy the Most High and oppress the holy people of the Most High. He will try to change their sacred festivals of the law, and they will be placed under the control of for a times and a half time. Okay. Itong time and a half time, may binanggit po dito sa Daniel chapter 7 verse 25 na kung saan time and a half time, pagdating sa Daniel chapter 12 verse 7, tingnan natin, 12 verse 7, subaybayan niyo po ako. The man dressed in linen who was standing above the river raised both his hands towards heaven and took a solemn oath by the one who lives forever, saying, I will go on for a times and a half time, when the shattering of the holy people has finally come to an end. All these things will have to happen. Okay. Pag binasa mo ng simple lang, di mo maintindihan. But let me explain to you. Yung binanggit na time and a half time, ito po yung 3.5 years, na kung saan the great rain happened at Mount Carmel after 3.5 years na nag-pray si Elijah, umulan, at kung saan this event suggests that there will be a dramatic outpouring of the Spirit at the end of the church age. We are in the church age. Church age na po tayo. Kasi nga ang church through Jesus Christ nung namatay si Jesus, umakit sa langit, iniwan niya mga alagad, ipangaral, kaya nga church niya to, church age po tayo. At sa malapit na pagtatapos ng church age, end times sa pinag-usapan natin, God will pour out the heavy rain, outpouring of rain. I-explain ko po unti-unti sa inyo kung saan na the Old Testament account does not say that the duration of the drought, Elijah's time was only 3 years, but it is a 3.5 years. Bakit po? Makikita po ito sa New Testament.
Saan po? In Luke chapter 4, verse 25 to 26. Connected po ito. Inom na po ako ng tubig, ha? Pwede naman kayong uminom ng tubig kung gusto niyo. Sabi po sa Luke 4:25, basahin ko po sa inyo, 26. Connected po ito sa 3 years, I tell you the truth. Many widows were in Israel in the days of Elijah when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land, but unto none of them was Elijah sent, save unto the Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. So makikita mo dito na binabanggit ito, na connected ito 3.5, na kung saan it is a picture of the church age, na during the 3.5 years, nakikita ko na yung 7 years na rapture, yung 3.5 years na rapture, bago yun, yung starting of God will pour out His Spirit. At dito na po tayo papasok, papunta na po tayo dito, kapatid. Ako excited nung pinag-aralan ko tayo. In James chapter 5 verse 17, Elijah was a man subject like a passion as we are, and he prayed earnestly, it might not rain, and it rained. And it rained on the earth by the space of 3 years and 6 months. Grabe, no? 3 years and 6 months. So the significance of 3 years and 6 months of famine is that this period of time, that time and a half of Daniel chapter 7 verse 27 and Daniel chapter 12 verse 7, which represents the whole church. Listen carefully. The whole church age, and which together with this 3.5, it is the natural years of ministry of Jesus. It makes the symbolic week, which is the week when Jesus confirmed His covenant. Daniel chapter 9, tingnan natin, verse 27. In the Old Testament, Daniel saw Jesus. Yung prophecy ni Daniel nangyari. At sabi sa Daniel chapter 9, yung covenant na ministry ng Panginoon natupad na. Chapter 9, praise God, verse 27. Sundan niyo po ako. The ruler will make a treaty with the people for the period of 1 set of 7. 1 week, 7. But after half this time, he will put an end to the sacrifices and offerings. As a climax to these terrible deeds, he will set up a sacrilegious object that causes desecration until the fate decreed for the defiler is finally poured out on him. So, pinakita dito yung prophecy na the ruler, yung namumuno, maliit, sabihin nun, demonios, Satan, will make a treaty with the people for a period of 1 set of 7. Okay. But after this time, he will not, hallelujah. Wala na. Meron pa ba? Nawala ko? Nawala ko na? Join ako ulit? Ha? Pinapaliwanag ko po dito, please listen carefully. Kasi po, ito'y malalim na teaching po natin. At hindi po ito biro. Kaya kino-connecta ko po ito kasi nga para alamin nyo na we are now in the near coming of the Lord Jesus Christ. Excited po ako. Alam mo, nagpe-pray ako dito, Lord. May paliwanag ko ng maayos ito at maintindihan ng mga kapatiran para sila excited din. Kasi kung hindi may paliwanag ito, baka may puzzle eh. Pero kapag naintindihan ninyo ito, mag-excite sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, excited po ako. Sabi dito sa verse 27, Daniel's 9, yung covenant, sabi dito, the ruler, ito yung Satan, kasi maliit na arto eh, yung tagapo, will make a treaty with the people for the period of 1 set of 7. But after this time, half of this time, so ano yung half of this time? The half of this time is 3.5 years. 7 kasi, ang gitna ng 7 is 3.5. Nakuha niyo po ba? Na pagkatapos noon, he will put an end to the sacrifices and offerings. Tinapos niya yung sacrifices and offerings na ni-required ng Old Testament na mag-alay ng tupa, mag-alay ng dugo. Tinapos niya. Yun yung revelation dito, kapatid. Yun yung revelation dito.
Kung saan makikita nyo ang sarili natin na yung 3.5 years na yon ay natapos na dahil yung ministry ni Jesus ay umabot lang ng 3.5 years. So, set of 1 week, 7 days, 3.5, 3 years, kalahati noon. So, nakipagsundo, sabi ng Panginoon, He will put an end to the sacrifices. Ano yung mga sacrifices? Yung sacrifices na yon ay siyang nagtapos ng mga ritual. Kaya nga tayo, kasala ka, humiga ng tawad, hindi na kailangan itako sarili mo, magkatay ka, whatever, kasi tinapos na ng Panginoon. So, ayun po, yung significant ng prayers na yon. Sa panahon ni Elijah at sa panahon natin ngayon, may connection po yon. Now, pagdating sa salita ng Panginoon, nagkakaroon po na ng pagbabago na. Bakit po? Alam mo ba yung 3.5 years, merong binanggit po doon. Tutuloy ko lang po yung pagpapaliwanag ko na kung saan, okay, in Daniel chapter 7 verse 27 and chapter 12 verse 7, it represents the whole church age and which together were the 3.5 natural years of ministry of Jesus. So it makes the symbolic week, yung one set of 7, which is the week when Jesus confirmed His covenant in Daniel 9:27, na sabi niya, and 3.5 time, matatapos na yung mga sacrifices na dinadala ng tao. Now, Moses, listen carefully, compared that the rain and the dew, he's comparing about the teaching, the Word of God, the rain. Tingnan mo sa Deuteronomy chapter 32, verse 2. Tingnan natin Deuteronomy chapter 32, verse 2. Kaya, hindi naman tayo nagmamadali. We have still time. Matatapos po natin ito. Chapter 32. Okay, verse 2. Na kailangan ang ambon na ito ay sumibol. So nakita nila, sample pa lang ito, simpleng pandemic, ito pa lang epekto. So maniwala sila, sisibol ng konti. The next wave naman, medyo titindi nito, rumor sa buwan, I don't know kung kailan mangyari kasi nga yung China ngayon, punong-puno na ng pwersa yung West Philippines, yung America at Australia, nandun na rin. Kasi di na pinapakita sa balita. Ganun po ang nangyayari ngayon. Kasi habang busy ang mga tao ngayon sa paggagamot itong sakit, yung China busy naman sa paglalagay ng isla. Alam mo ba, nakakalungkot? Yung lupa natin, yung bundok natin, ang hinahangot para itambak doon hanggang ngayon. Ewan ko ba, Lord, maawa ka naman. Dapat itong mga mamumuno sa bansa natin ay hiwag naman ganun. Nakakalungkot isipin na para tayong ginisa sa sariling mantika. So kung 5,780 years na ang actual na years according to the Jewish calendar, kung 6,000 years, 6 days, 1 year is equivalent to, ang aliwanag. Kaya nga ang mga Hudyo, may mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus na yung Messiah. Bakit po? Kasi 6,000 years ang hinihintay nilang pagbabalik ng Messiah. Pero sa Book of Daniel, binanggit na doon na mayroong tatapos sa mga sakripisyo na ginagawa ng tao para matuldukan na yung maling pagsasacrifice. Na yung 1,335 days na yun, pasok sa 3.5 years yun sa Jewish calendar, kung 13 months, pasok na pasok talaga. Yun talaga yung number na yun. Kaya kung titignan mo mabuti, kapatid, yung 6,006 days, di ba? Pagdating ng creation, after 6 days, the Lord rested from His work. Kaya nga sa atin, required tayo, 6 na araw. Tapos pagdating ng 7, nagpapahin, nagsasamba. 6 days ka na, 7 days pa. Ito yung ano. Nais ko pong basahin sa inyo yung Hosea chapter 6. Verse 1 and 3. Malalim na lang yung teaching natin, kaya nga mas maganda yun ng ganito tayo nagtuturo para marami tayong matutunan. Sabihin naman,
Iba yung teaching natin, kaya invite ko yung mga ibang pastor na manood sa atin para may share ko sa iba. Kasi kung ang teaching, alam mo ba, kung ang teaching natin ngayon sa preaching, kung pare-parehas lang, hindi matcha-challenge yung faith mo Yung faith mo, ganun pa rin. Pero kapag, may revelation na ganito, lalo kang lalalim, lalong matcha-challenge, kailangan nating maging mas matatag pa. Chapter 6, verse 1 and 3. Hosea chapter 6. Tingnan mo mabuti. Come, sabi ng Panginoon, hali kayo. Come, the Lord is inviting us. Let us return to the Lord. He has turned us to pieces. Now, He will heal us. And He has injured us. Now, He will bandage our wounds. Malapit na naman po akong manon. In just a short time, He will restore us. Pag nawala po ang signal po natin, babalik po ako. Okay, mag-out. In just a short time, He will restore us so that we may live in the presence, or that we might know that the Lord. Let us press on to know Him. He will respond to us as surely as the arrival of the dawn or the coming of the rains in the early spring. Rains in the early spring, kapatid. Tingnan nyo mabuti. Sabi ng Panginoon, halika, lumapit tayo, bumalik tayo sa Panginoon. Bagamat susugatan niya tayo. Sadista ba ang Diyos? Hindi. Susugatan niya tayo, pero siya rin ang magpapagaling sa atin. Paano ka sinusugatan ng Panginoon? Makinig kang mabuti. Sinusugatan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga komportableng bagay na nasa iyo ngayon. Pag inalis niya sa iyo yung mga komportableng bagay, di ba masakit? Dati, ito yung pagkain namin, ba't ngayon ito na lang? Dati, so, yung mga ganun, yung mga comfort zone mo, inalis ka doon, yun ang sugat. Yung sarili mong mga desire, inaalis sa'yo ng Diyos yung. Pero tandaan mo, habang inaalis yung comfort na bagay sa buhay mo, siya din ang magbigay, nagpapalit. Alam mo ang pinalit niya? Contentment. Diba dati ayaw mo ng sardinas? Dati ayaw mo ng gulay? Puro kareklamo ngayon. Kontento ka na. Diba? Sinugatan ka niya, inalis yung mga bagay na masyado kang tawag dito? Masyado kang tiwala, asa. Kaya sabi ni Lord, He will turn us to pieces. So, bawat simaymay ng ating pagkatao, alisin niya. Ano ba nakasanayan mo? Hindi yan, alisin niya. Ano ba yung mga mali? Alis. Tinatanggalan ka ng mga tinatanggalan ka ng lahat ng mga bagay na hindi. Inaalis sa'yo unang-una yung mga komportabling pamumuhay. At ngayon, sabi ng Lord, He will heal us. So, yung pagiging komportable, inalis, pinalit contentment. O anong meron ka, sapat na yun. Salamat sa Diyos. Amin po ba tayo doon? Contentment na, thank you Lord. Hindi na yung, ito na yung sardinas na naman. At least ang pahaba ng buhay ng sardinas. Dati pansit, ngayon sardinas na. Happy birthday pala. Happy birthday. Malapit na. 5 to 5. Ang dali ko. Ewan po, kung makakapunta kayo dito, Martes man, na mga taga-Camellia daw, Martes, pwede pumunta dito sa bahay. Nilip up ko yung para makapunta kayo. Joke lang. Yung mga malapit. Pero Chito, happy birthday. Related yung mga nag-birthday. Ang 27. Okay. Ang sabi ko doon, just a short time, verse 2, He will restore us. Pagkatapos alisin yung komportabling bagay sa buhay natin, sasaktan tayo na Lord, magagalingin tayo, tinuruan tayo maging kontento, then i-restore niya tayo. It means, maging panatag na yung ating faith, maging panatag yung ating tiwala sa Lord, at lalo tayong magmamahal at maglilingkod sa Panginoon. Amin po ba tayo doon? He will restore us, verse 2, so that we may live in His presence. Hallelujah! Upang manatili tayo sa kanyang presensya kung hindi ka restore. Kaya ang restoration means revival, hindi survival. Sabihan mo yung katabi mo, revival. Hindi survival. Baka survival lang iniisip niya. Naku, tataba lang yan, pero yung kaluluwa pa yan. Sabi dito, He will restore us so that we may live in His presence. I-restore niya tayo. I-revive niya tayo.
Ibabalik niya ang tao sa orihinal na pagkalikha ng Diyos kay Adan. Ano yon? Fellowship. Ano yon? Fellowship. At pagiging transparent ng tao sa Diyos na Lord. Ito. Alam mo, araw-araw sa buhay mo, kausapin mo ang Panginoon, Lord. Kaya, every time na nasa prayer, minsan, hindi ko, yung mga binabasa prayer, hindi ko na, kinakausap ko, ang sarap mag-pray. Ang sarap ng presence. Ang sarap umiyak, sarapan ng prayer. Ang sarap talaga. Hindi ko kaya explain. Makikita natin pag nakita tayo kung ano na yung improvement ng ating buhay. Antay-antay lang, malapit na ito. So, sabi dito, He will restore us that we may live upang tayo makasama sa kanyang presensya. Verse 3. O that, Isaiah 6 verse 3, that we might know the Lord, upang makilala natin ang Panginoon ng gusto, listen carefully, let us press on to know Him. Press on. Magpatuloy. Kalimutan mo na yung mga achievement mo noon. Magpatuloy ka, higitan mo pa kung anong ginawa mo noon. Press on to know Him. Di ba ang sabi ni Pablo? Kinalimutan ko nakaraan at hindi ka po marating sinarap. Makamtan ko lamang si Kristo. So, ito po yun. Si Pablo pala eh. Alam itong Old Testament. Sabi niya, let us to know Him, and He will respond to us. At siya ay tutugon sa amin as surely as the arrival of the tulad ng pagpatak ng ulan sa madaling araw. It is coming in the early spring. So, ito na yon. Kaya nga, ang revival ngayon, kung mapapansin mo, very smooth, kahit na may mga quarantine extension. Kanina, nung in-announce, nalungkot talaga ako. Sabi ko, Lord, mga mall bukas, ang church hindi. Pero sabi ko, Aba, Lord, comfort mo naman kami. Anong gagawin namin? Ay may purpose ka. Baka pinalakas mo kami parang agila para paglabas nito, mas matatag pa kami kaysa dati. Amen po ba tayo doon? Imagine, kapatid, ang mga Hudyo, mabalikan ko lang kung bakit hindi sila niniwala na dumating na yung Messiah kasi they wait for the 6,000 years. Pero in between the 6,000 years, pumasok si Jesus para matigil yung sacrifice. At within the 6,000 years, ito po yung 3,761 BC. Ito yung before the Christ era. Ito yung kung ano-ano na lang ginagawa. Kaya pinutol yung in between. In between po ito. Kaya, ang mga tao, may mga Hudyo, hinihintay pa yung Messiah. Darating ang Messiah na hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang hari. Nandiyan po ba tayo? Bilang hari. Ay, yung iba, inisip nila magro-rule pa lang, magliligtas pa lang, hindi yung tapos din. Pero yung mga ibang Hudyo ngayon, converted na yung malang heart at mind. Alam mo si Donald Trump, masyado akong nahanga ako sa kanyang paninindigan. Ang Amerika, ilang daang libo ang namatay. But still, sabi niya, kung ano yung nasa puso mo, exercise natin, manindigan tayo. Kaya may mga lugar sa Amerika na nagbubukas na. Hindi ko sinasabi na isway natin kung ano yung pero yung the new normal kasi, para bang, iligtas mo muna yung sarili mo, pero yung faith mo bahala na. Parang ganun yung new normal eh. Pero yung sa Panginoon, hindi eh. Bakit po? We are now experiencing the latter rain. Yung ulan ng tagsibol. Nakakaranas na po tayo ngayon. Kung saan yung ulan na ito ay unti-unti nang naramdaman ng buong mundo upang magkaroon ng revival kahit saan. Amen po ba tayo doon? Excited po. Hallelujah. So kung mangyari yung 6 days creation, tapos pahinga si Lord, ito na tayo. So lalo ka pang magpakasipag. Lalo ka pang magpakalalim sa Panginoon. Lalo ka pang magpakatibay. Matapos man o hindi itong quarantine ito, importante na sa kamay ka ng Panginoon. Huwag na tayong mag-isip ng mga bagay na babagsak ng iyong pananampalataya. Kung ano man yung mga bagay na wala ka ngayon, mahalaga meron kang Jesus. Pag may Jesus ka,
kumpleto ka na eh. Amen po ba tayo? Ngayon, inalis ni Lord yung komportabling kalagayan, binigyan tayo ng kakontentuhan. Yun yung sinasabing He heal us and He restore us. Kaya yung faith natin ngayon, nire-restore na. Yung ating commitment, yung pagmamahal natin kay Lord, inaangat na. O, para kung ano man mangyari, we will be in His presence. Amen po ba tayo doon? Kaya stay po. Malapit na po. Konti na lang. Kaya itong mga nangyayari ngayon, pati hindi lang pati dito. Pagkatapos ng virus, papahinga ito, may bakuna. Another wave naman ng mga regulations. I don't know. Pero mahalaga tayo nasa Panginoon ng ating buhay. Oh, wala na lang. So, ang actual years natin ngayon is not 2020. Actual years, kasi Jewish po, yun talaga ang accurate is 5,780. Ito, 6,000 years ang hinihintay ng tao, lalo na yung Jewish na naghintay ng Messiah, konti na. Kaya nga, mag-expect ka talaga ng mga pagbabago sa mundo, lindol, bahagya na, kahirapan. So, pero yung latter rain, yung revival, binuhusan ng Lord, unti-unti sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Kaya yung mga tao ngayon, hindi mo na nasisiran, lumuluhod na lang, at nagpupuri sa Diyos. Yun ang magandang nangyari ngayon. Kaya purihin ang Panginoon doon. Amin po ba tayo doon? Ha? Nalilesin yung ating gawain. Imbes na punta ka pa sa gano'n, nalilesin kasi nga, kaya ngayon, after ng quarantine na ito, ipapaloob mo na lang sila. Tutong ba kayo tumanggap kay Lord? No. Ngayon, ang pinakamaganda dito, kapatid, nalilesin yung gawain natin. Tapos tayo ngayon naka-quarantine, na lagi nag-aaral ng salita ng Diyos, pinatatag pa tayo ngayon. Lalong lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon, yung faith mo, yung fellow, grabe. Tapos yung pamilya, no? Nabubuo, yung pamilya, yung bonding. Yung mga kanta, dami na lang kanta. Siguro marami na kayong kantang kinanta every time na nag-worship kayo kay Lord. No? Salamat sa Panginoon. Salamat. Baka naman ang kanta nyo, yun pa rin. Tagdagan nyo naman ng bago. Praise God. Nandyan po ba tayo? Tanong. Baka meron tayong itatanong. Meron pa tayong siguro mga 5 minutes. Sige, 5 minutes namatay tayo. Mag-send lang po kayo ng tanong ninyo. Yan. Sister Hermie, nakaganon. Si Renato. Renato, nandyan ka. Mama mo, kumusta? Sister Evelyn. Pastor Abe. Si Sister Irene. Hello, Miss Pogi, oh. Namiss ko na yung Pogi-Pogi na yun.